Nag-vibrate ang cellphone ni Jessa habang nag-aayos siya ng mga papeles sa opisina. Nang makita niyang si Jessica ang tumatawag, agad niya itong sinagot. "Hello sis! Oh, bakit ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong ni Jessa. "Niloko ko ng asawa ko. Niloko ako ni Lander." Humahagulgol na sagot ng kanyang kakambal mula sa kabilang linya. Napatigil si Jessa. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi niya inaasahan ang ganitong tawag mula kay Jessica. Ang kapatid niyang laging masiyahin na walang ibang pinangarap kung hindi ang bumuo ng masayang pamilya kasama si Lander. Anong ibig mong sabihin? Ano bang ginawa niya?" "May babae siya, Jessa. Nakita ko mismo sa phone niya. May mga pictures silang dalawa. May mga sweet na mensahe. At yung babae, buntis." Parang may sumabog sa utak ni Jessa. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang mahal na mahal ni Jessica si Lander at hindi niya akalain na magagawa nitong ipagpalit ang kapatid niya sa iba. "Jessica, nasa ka ngayon?" "Sa kotse. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh." Humihikbing sagot nito. "Makinig ka. Huwag kang magmamaneho ng ganyan. Sabihin mo sa akin kung nasan ka't pupuntahan kita." Mariing sabi ni Jessa. Pilit pinapanatili na maging kalmado, kahit siya na mismo ay nag-aapoy na sa galit. Tahimik sa kabilang linya. Tanging ang pag-iyak ni Jessica ang naririnig niya. Ilang segundong lumipas bago ito muling nagsalita. "Jessa, parang hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit." Napamura si Jessa sa isip. Alam niyang kailangan niyang puntahan ang kakambal niya bago ito gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nito habang buhay. "Jessica, huminga ka ng malalim. Papunta na ako sa iyo, okay? Hindi kita pababayaan." Mabilis na kinuha ni Jessa ang susi ng kanyang kotse at lumabas ang opisina. Puno ng determinasyon na tulungan ng kakambal niyang ngayon ay wasak na wasak. Mabilis ang pagmamaneho ni Jessa habang pilit niyang kinakalmang sarili. Hindi niya kayang tiisin ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang kakambal. Si Jessica ang laging mas matatag sa kanila. Pero ngayon, siyang basag na basag. Ilang minuto pa, nakita niya ang kotse ni Jessica sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng isang park. Agad niyang ipinarada ang sasakyan at lumapit dito. Nang buksan niyang pinto, bumungad sa kanya si Jessica. Pulang-pula ang mata, nanginginig at may hawak na bote ng alak. "Jessica!" Bulong ni Jessa habang mabilis na kinuha ang bote mula sa kamay ng kanyang kapatid. "Ano bang ginagawa mo? Hindi ganitong paraan para kalimutan ng sakit." "Jessa, wala na akong halaga sa kanya eh. Paano niya nagawang ipagpalit ako? Anong pagkukulang ko?" Humihikbing tanong ni Jessica habang nanginginig ang mga kamay. Hindi napigilan ni Jess ang galit. Alam niyang walang kasalanan ng kakambal niya. Si Lander ang may kasalanan. Hindi kita hahayaan na sirain ang sarili mo dahil lang sa isang lalaking hindi marunong lumaban para sa'yo. Mariing sabi ni Jessa. Hinila niya ang kanyang kambal sa yakap. "Jessica, malakas ka. Pero kung hindi mo na kayang lumaban, nandito ako. Lalaban tayo para sa'yo." Dahan-dahang tumango si Jessica, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang matinding sakit. Nagdesisyon si Jessa na dalhin ang kakambal niya sa kondo niya. Pagkarating sa kondo, inalalayan ni Jessa si Jessica ang papasok. Halos wala itong lakas. Para bang ubos na ang lahat ng emosyon nito sa kakaiyak. Pinaupo niya ito sa sofa at agad na kumuha ng tubig. "Uminom ka na muna," malumanay niyang sabi habang iniaabot ang baso. Nanginginig pa rin ang kamay ni Jessica habang tinatanggap to. Tahimik lang siyang tumabi sa kakambal niya. Hinayaan tong huminga ng malalim. Hindi niya ito pinilit na magsalita. Alam niyang kailangan lang nito ng presensya niya. Ilang minuto pang lumipas bago nagsimulang magsalita si Jessica. "Hindi ko alam kung paano ako babangon, Jessa.
Mahina nitong bulong. Minahal ko siya ng buong puso. Siya lang ang iniisip ko. Pero ako, wala pala akong halaga sa kanya. Mas lalong tumindi ang galit ni Jessa sa asawa nito. Gusto niyang puntahan ng lalaki at suntukin ito sa mukha. Pero alam niyang mas kailangan siya ngayon ng kakambal niya. Jessica, hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag mong isisi sa sarili mo ang ginawa niyang panluloko. Walang dahilan para lokohin ka. At mas lalong walang dahilan para ipagpalit ka niya. Mahigpit na hinawakan ni Jessa ang kamay ng kakambal niya. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon, nandito ka. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Handa akong lumaban para sa'yo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa kondo, tumulo na lang ang luha ni Jessica nang walang ingay. Mahigpit siyang niyakap ni Jessa. Ipinaramdam niya rito na hinding-hindi niya ito pababayaan. Sa isip ni Jessa, isa lang ang sigurado. Hindi niya hahayaang makaligtas si Lander sa ginawa niyang panluloko. Kinabukasan, maagang nagising si Jessa. Pero paglabas niya ng kwarto, nakita niyang gising na rin si Jessica. Tahimik itong nakaupo sa dining table, nakatitig sa isang tasa ng kape na hindi pa nababawasan. Gising ka na pala. Kamusta na yung pakiramdam mo? Tanong ni Jessa habang nilalapitan ito. Dahan-dahang tumingin si Jessa sa kanya. Kita pa rin ang lungkot sa mga mata nito pero mas kalmado na ito kesa kagabi. Jessa, gusto kong umalis muna. Gusto kong lumayo. Sambit ni Jessica. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon nakita ni Jess ang determinasyon ng kanyang kakambal. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Jessica. Pupunta ako sa ibang bansa. May kaibigan ako doon na maaaring pagstayan eh. Gusto ko magbakasyon. Mag-unwind. Hindi ko kaya to ngayon, Jessa. Hindi ko kayang makita si Lander. Hindi ko kayang marinig ang paliwanag niya. Napabuntong hininga si Jessa. Alam niyang hindi madaling desisyon to para kay Jessica. Pero alam din niyang kailangan itong maghilom. O sige, kung yan ang sa tingin mong makakabuti sa'yo, susuportahan kita. Pero paano yung mga gamit mo? Kailangan mong kunin ang ilan sa mga yon. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay ngayon? Kukunin ko lang yung ilang gamit. Pero ayoko magpaalam kay Lander. Ayokong malaman niya kung nasan ako. Tumango si Jessa. O sige, ihahatid kita. Pagdating nila sa tinutuluyang bahay ni Jessica, ay diretsyo silang pumasok. Mabilis na kinuha ni Jessica ang ilan niyang damit, passport, at mahahalagang dokumento. Habang inaayos nito ang kanyang maleta, hindi maiwasan ni Jess ang mapatingin dito. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong niya. Sandaling napatigil si Jessica sa ginagawa at humarap sa kakambal niya. Oo, Jessa. Kailangan ko to. Kailangan kong hanapin ulit ang sarili ko. Tumango si Jessa. Kahit masakit sa loob niyang makita ang kakambal niyang lumalayo, alam niyang ito ang tamang gawin. O sige, pero tandaan mo to ah. Hindi ito magtatapos para sa'yo. Ito lang ang simula ng bago mong buhay. At kapag bumalik ka, mas malakas ka na. Ngumiti si Jessica, kahit pa may luha pa sa mga mata. Salamat, Jessa. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mahigpit silang nagyakap. At sa yakap na yon, alam nilang kahit magkalayo sila, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Pagkatapos ayusin ang maleta, lumabas na si Jessica ng bahay habang si Jessa naman ay papunta na sana sa kotse niya. Pero bago pa siya makapasok, nakita niyang may humintong puting sasakyan sa harapan ng bahay. Napakunot noo si Jessa. Jessica, sino yan? Huminga ng malalim si Jessica bago humarap sa kanya. Nag-book na ako ng Grab. Ayokong maabala ka pa. Alam kong marami kang trabaho. Nagpanting ang tenga ni Jessa. Jessica, hindi to abala. Gusto kitang ihatid sa airport. Gusto kong siguraduhin na okay ka. Jessa, please. Mahinang tinig ni Jessica. Halatang hirap na siya. Mas magiging madali kung hindi na tayo magpapaalam ng matagal. Natigilan si Jessa.
Alam niyang tama ang sinabi ng kakambal niya. Mas lalo lang nilang pinahihirapan ng isa't isa kung magtatagal pa sila sa eksenang ito. Napabuntong hininga siya bago niyakap si Jessica ng mahigpit. O sige, pero mag-update ka sa akin ha. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Oo, pangako. Pagkatapos ng ilang segundo, bumitaw na si Jessica at mabilis na sumakay sa Grab. Habang papalayo ang sasakyan, hindi maiwasan ni Jessa na makaramdam ng lungkot. Hindi lang ito simpleng pag-alis. Alam niyang ibang Jessica na ang babalik. Mas malakas, mas matatag. At siguro, may bagong simula nang hindi kasama si Lander. Papalabas na sana si Jessa ng bahay nang mapansin niyang wala sa bulsa niya ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya at mabilis na binalikan ang loob ng bahay. Pagpasok sa kwarto ni Jessica, agad niyang nakita ang cellphone niya sa bedside table. Dinampot niya ito at lumabas ng kwarto at dahang-dahang isinara ang pinto. Bumaba siya sa hagdan. Ang mga yapak niya ay halos hindi marinig sa katahimikan ng bahay. Sa pagbaling niya sa pintuan, eksaktong pumasok ang isang lalaki. Biglang bumagal ang paligid. Parang tumigil ang oras nang pumasok ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng fitted na puting polo na lalong nagpalutang sa kanyang matipunong katawan. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukhang mapanga. Matangos ang ilong at mapupungay ang mga mata. Maraming beses na niya itong nakita sa picture, pero hindi niya inakalang gwapo pala ito sa personal. Makalaglag panty. Jessica, tawag ni Lander. Diretsong tumingin sa kanya. Malapit ng birthday ni Lolo, kaya maghanda ka dahil kailangan nating magpunta. Napaawang ang labi ni Jessa at tila nakabalik siya sa realidad. Ako? Tanong niya na may halong pagtataka. Sumimangot si Lander. Ikaw nga, may iba pa bang Jessica rito? Napakurap si Jessa. Hindi niya alam kung matatawa o mabibigla. Napagkamalan siyang si Jessica. Maliwanag na hindi alam ni Lander na may kakambal ang asawa niya. Lander. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses niya. Ano? Umismi dito. Huwag mong sabihing nakalimutan mo ha. Usapan na natin to. Ayokong magpaliwanag kay Lolo kung bakit wala ka. Napangiti si Jessa. Hindi dahil sa kaba kung hindi dahil sa ideyang biglang pumasok sa isip niya. Ngayon, may pagkakataon siyang paglaruan si Lander. Bakit niya ito palalampasin? Alam niyang maitraso ito kay Jessica. Panahon na para makaganti si Jessica sa pamamagitan niya. Lihim siyang humugot ng malalim na hininga at iniba ang ekspresyon ng mukha. Ginaya niya ang kilos at pananalita ng kakambal niya. Isang bagay na matagal na nilang ginagawa bilang trip noong bata pa sila. Sige na nga, sagot niya, kunway naiinis. Kailan nga gaganapin ang birthday ni Lolo? Sa susunod pa namang linggo, sagot ni Lander. Hindi man lang nagdududa. Huwag mong kalilimutan ha. Napangisi si Jessa. Siyempre naman, love. Dinagdagan pa niyang matamis na ngiti at hinawakan ang braso ni Lander. Dahilan para bahagyang magulat ang lalaki. Ang sweet mo ngayon ah. Puna nito, bahagyang nakakunot ang noo. Lalong lumalim ang ngiti ni Jessa. Akala mo lang, Lander. Pero simula pa lang to. O sige na, aalis na muna ako. Paalam ni Jessa. Palabas na siya ng bahay nang biglang maramdaman ang mainit na hapit ng kamay ni Lander sa kanyang braso. Napalingon siya, bahagyang nagulat sa bigat ng pagkakahawak nito. Saan ka pupunta ha? Tanong ni Lander, ang mga matay puno ng pagsusuri. Sa kaibigan ko. Mabilis niyang sagot, pilit na iniiwas ang tingin. Kunot noong tinignan siya ni Lander. May kaibigan ka rito? Ang tono nito'y may halong pagtataka at pangaasar. Napasinghap si Jessa. Ano bang akala ng lalaking to? Na walang buhay si Jessica bukod sa kanya? Bahagya niyang itinaas ang isang kilay, ngunit hindi niya ipinahalata ang inis. Oo naman, sagot niya, sinabayan ng pigil na tawa. Akala mo ba, ikaw lang ang kilala ko?
Saglit na tigilan si Lander, pero hindi pa rin binibitawan ang braso niya. Bakit ngayon ko lang narinig yan? Napailing si Jess at marahang binawi ang braso niya. Baka kasi masyado kang busy sa sarili mo para mapansin. Nagdangis ang bagang ni Lander. Tila may nais sabihin ngunit pinili na lang manahimik. Napansin to ni Jess at lalong lumapad ang kanyang ngiti. Ayos to ah. Mukhang magiging mas madali ang planong paghihiganti ko. Pagkarating sa kondo, agad na nagbihi si Jessa. Ngayong gabi, wala munang stress tungkol kay Lander. Mag-i-enjoy siya kasama sila Aiza at Venice. Ang best friend niyang bakla na walang inatupag kung hindi ang latest chismis at good vibes. Nagsuot siya ng fitted na itim na dress na lalong nagpatingkad sa kanyang alindog. Simula pa lang ng plano niyang paghihigante, pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya pwedeng magsaya. Pagkalipas ng ilang minuto, nabasa niya na ang text ni Venice. Ganda! Nasa bar na kami ni Aiza. Dalian mo at ang daming cutie dito. Huwag kang KJ ah. Napatawa si Jessa. Siyempre, si Venice na naman ang unang makakatarget ng gwapo. Kinuha niya ang bag at lumabas ng kondo. Malakas ang musika sa loob ng club. Mga bumabagsak na bass at nagsasayawang ilaw na nagbibigay ng buhay sa gabi. Sa gitna ng sayawan, halos sumabog ang enerhiya ng mga taong nag-e-enjoy sa kanilang inuman at sayawan. Girl! Ang tagal mo! Sigaw ni Venice nang makita si Jessa. Agad niyang niyakap ito at hinatak palapit kay Aiza na may hawak ng cocktail. Traffic! Dahilan ni Jessa bago umupo. At saka hindi ako pwedeng dumating na hindi handa. Ngumiti siya at pinasadahan ng tingin ng paligid. Puno ng mga gwapong lalaki at magagandang babae na parang nag-aabang ng pagkakataon. Oo nga, bes. Sagot ni Aiza habang sumisimsim ng inumin. Mukhang iba rin ang aura mo ngayon, oh. Anong bago? Napangiti si Jessa. Secret. Napairap si Venice. Naku, kung tungkol yan sa trabaho, magpahinga ka muna, girl. Huwag mong sayangin ang gabi sa kakaisip sa siraulong yun. Napatawa si Jessa. Sino may sabi na trabaho ang iniisip ko? This is my night. Sabay-sabay silang natawa at nag-toast ng kanilang inumin. Sa sumunod na oras, nagpakasaya sila. Sumayaw, uminom, at tumawa ng walang pakialam sa mundo. Nagulat si Jessa nang maramdaman ang mainit na hapit ng isang kamay sa kanyang braso. Napalingon siya at doon niya nakita kung sinong humawak sa kanya. Si Lander. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay mababa ngunit may bahid ng inis. Ang matalim nitong tingin ay agad na tumatagos sa kanya. Napakurap si Jessa. Pilit pinapanatili ang kalmado niyang ekspresyon. Nag-e-enjoy? Sagot niya. Pilit na ngumiti habang nilingon sila Venice at Aiza na parehong tila naguguluhan sa sitwasyon. Huwag mo kong gawing tanga, Jessica. Mas hinigpitan pa nito ang hawak sa kanya. Sapat para iparamdam ang frustration nito. Pero hindi para masaktan siya. Dapat nasa bahay ka. Doon biglang sumingit si Venice. Halatang naiinis. Excuse me? Pero sino ka ba para sabihin sa kaibigan ko kung saan siya dapat pumunta? Tumaas ang kilay ni Lander at nilingon si Venice. I'm her husband. Napangisi si Jessa. Husband? Akala mo lang. Pero hindi siya nagpadala sa inis. Hindi pa tapos ang laro niya. Nagulat sila Aiza at Venice. Husband! Sabay nilang sigaw. Halos hindi makapaniwala. Napanganga si Jessa. Anong kalukuhan to? Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Lahat ng plano niyang paglalaro kay Lander tila bumaliktad sa kanya. Let's go! Pag-aaya sa kanya ni Lander. Wait nga lang! Rewind! Sigaw ni Venice. Itinataas ang kamay na parang nagpapatawag ng time out. Anong asawang pinagsasasabi mo, sir? Since when? Tumingin si Lander kay Jessa at doon niya nakita ang galit sa mga mata nito. Jessica, sabihin mo nga sa kanila. Napalunok si Jessa. Paano ko ba ito malalagpasan?
Napilitang ngumiti si Jessa habang pinipigilan ng kaba sa dibdib. Hindi ko ito mapapanindigan ngayon. Kailangan kong umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Guys, Anya, pinipilit gawing normal ang tono ng boses niya. O sige na, uuwi na ako Bukas na lang ako magpapaliwanag. Nagkatinginan sila Ice at Venice. Halatang hindi kumbinsido. Hoy, hindi pwede yan. Protesta ni Venice. Hindi mo pwedeng iwan to na ganito. Ano bang nangyayari kasi? Totoo bang kasal kayo ng lalaking to? Napairap si Jess at mabilis na lumingon kay Lander. Babe, Anya, may diin sa huling salita. Uwi na tayo. Tila nagtagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ni Lander dahil hinawakan siya nito sa bewang at hinatak ng palapit. Tara na. At dinala siya nito sa nakaparadang kotse nito. Pagkasara pa lang ng pinto ng kotse, agad nang sumiklab ang tensyon sa pagitan nila. Hindi pa man nai-start ni Lander ang sasakyan. Hinarap na siya ni Jessa. Ang mga braso'y nakapulupot sa dibdib at ang matatalim niyang matay nakatutok dito. Ano bang problema mo? Matigas niyang tanong. Napabuntong hininga si Lander pero halatang pigil ang inis. Ako? Ako ang may problema? Ikaw tong nasa bar. Sumasayaw kasama kung sino-sinong lalaki. Napangisi si Jessa. Hoy, wow! Possessive much? Ano akala mo? Pagmamay-ari mo ko? Napakunot ang noo ni Lander. Yeah, you're mine. You forgot kasal tayo? Kasal your ass. Ano bang nangyayari sa'yo, Jessica? Parang ibang tao ka ngayon. Bahagyang tumigil si Jessa. Damn, kailangan kong mag-ingat. Pero hindi siya maaaring umatras. Hindi siya si Jessica na madaling sumunod at magpauto. Ano bang gusto mong palabasin? Anya, hindi natinag sa titig nito. Humarap ng tuluyan si Lander sa kanya. Ang mga matay may halong pagsusuri. Dati hindi ka namang ganyan. Hindi ka sumasagot sa akin ng ganyan. Mas lalong lumalim ang ngiti ni Jessa. Baka kasi dati, masyado lang akong mabait sa'yo. Saglit na tahimik si Lander. Tila naguguluhan sa kakaibang ugali niya. Pero imbis na umatras, mas lalo nitong hinigpitan ang hawak sa manibela. Simula ngayon hindi ka na pwedeng lumabas ng gabi nang hindi ko alam. Uulit-ulitin kong akin ka lang dahil asawa mo ko. Napataas ang kilay ni Jessa. Akin ka lang? Aba, mukhang gusto mong maglaro, Lander, ha? O sige, sa'yo lang ako. Pero ngayong gabi, just let me go. Mabilis na lumabas si Jessa ng kotse. Pagkalabas niya agad siyang hinatak ni Venice palayo kay Lander. Nakataas ang kilay ng bakla, halatang hindi natutuwa sa nangyari. Naglakad siyang pabalik sa kotse at sumilip sa bintana. Lander, bukas na lang natin ito pag-usapan, okay? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tinitigan lang siya nito. Matagal, matalim, at puno ng pagtataka. Alam niyang naguguluhan to sa kakaibang kinikilos niya, pero hindi niya hahayaang mahuli siya nito agad. Umiling si Lander at sinindihan ang makina ng kotse. Fine, pero tandaan mo, Jessica, hindi pa tayo tapos. At bago pa siya makasagot, pinaharurot na nito ang kotseng palayo. Naiwan si Jessa na nakangiti. Oo, hindi pa nga tayo tapos, Lander. Pero hindi mo rin alam kung anong laro ang pinasok mo. Nagpasya na rin sila Jessa na umuwi sa kondo nila Venice at Aiza. Kasalukuyang nakahiga si Jessa sa sofa habang hawak ang isang baso ng wine. Sila Venice at Aiza naman ay parehong nakaupo sa sahig. Nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala sa kwentong binabahagi niya. So, let me get this straight, sabi ni Venice, nakahalukip-kip. Nagpapanggap kang si Jessica? Tumango si Jessa at sumimsim ng wine. Yup. Bakit? Halos sabay na sigaw nila Aiza at Venice. Napangiti si Jessa at umupo ng maayos. Simple lang. Para makagante. Nagkatinginan ng dalawa. Halatang hindi sigurado kung matutuwa ba sila o mag-aalala.
Girl, this is insane, sabi ni Aiza. Alam mo bang delikado to? Paano kung mahuli ka ni Lander? Exactly, sabat ni Venice. At saka bakit mo ba gustong gantihan si Lander? Ano bang ginawa niya? Napabuntong hininga si Jessa. Jessica said that Lander is cheating on her and I hate seeing my sister like that. Tahimik na napaisip sina Venice at Aiza. Alam nilang protective si Jessa kay Jessica pero hindi nila inaasahang hahantong to sa ganitong klase ng plano. Okay, let's just say na gusto mong maghigante, sabi ni Venice. Paano mo naman balak gawin yun? Napangisi si Jessa, saka sumandal sa sofa. Simple lang, paiikutin ko si Lander sa sarili niyang laro. Akala niya siguro, kilalang kilala niya si Jessica no? Hindi niya alam, ibang babae ng kaharap niya. Tahimik na napanganga sina Aiza at Venice. Damn! Bulong ni Venice. This is either the best revenge plan ever or a total disaster waiting to happen. Ngumiti si Jessa, puno ng kumpiyansa. Watch and learn, besties. I got this. Samantala, sa loob ng pribadong minibar ni Andre, tahimik na bumagsak ang baso ng alak sa mesa ng ilapag ito ni Lander. Halos kalahati nang nainom niya, pero hindi pa rin nababawasan ng inis at pagtataka niya. Sa harap niya, nakasandal si Andre sa bar counter. Iniikot-ikot ang baso ng whiskey sa pagitan ng kanyang mga daliri. So, let me get this straight. Anya, nag-iinarte ka ngayon kasi biglang nagbago si Jessica? Napailing si Lander at bumuntong hininga. Hindi to simpleng nagbago. Kinuha niya ulit ang baso at inisang lagok ang iniinom bago nagpatuloy. Ibang-iba siya pare. Parang hindi ko na siya kilala. Nagtaas ng kilay si Andre. In what way? Dati, sunod lang siya ng sunod sa gusto ko. Sagot ni Lander. Mabait, mahinhin. Hindi mahilig lumabas ng gabi. Alam mo yun? Pero ngayon parang napahinto siya. Waring hindi sigurado kung papaanong ipaliliwanag. Parang masyado na siyang matapang. Pati sa pagsagot sa akin, iba na. Hindi na siya yung Jessicang kilala ko. Napangisi si Andre at umiling. Bro, baka naman dumadaan lang siya sa glow-up phase. Alam mo namang minsan, nagigising na lang ang babae at biglang naiisipang bumawi sa mga panahong naging boring siya. Hindi to simpleng glow-up. Mariing sagot ni Lander. Parang ibang tao na talaga siya eh. Napakunot noo si Andre saka tumawa ng mahina. So anong sinasabi mo? Na hindi siya si Jessica? Hindi nakasagot si Lander. Alam niyang imposible yung iniisip niya, pero may bumabagabag sa kanya. Bakit ang pakiramdam ko? Hindi talaga siya si Jessica. 2 araw nang nakalipas at naroroon pa rin si Jessa kila Aiza. Katatapos lang niyang maligo nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito at binasang mensahe. I-text mo sa akin ang address kung nasan ka ngayon. Susunduin kita. Mag-fit tayo ng susuot mo para sa birthday ni Lolo. Huwag kang tatanggi. Napairap si Jessa. Wow ha, parang may choice ako. Lumabas siya ng kwarto at nakita sila Venice at Aiza na nagkakape sa sala. Girls, mukhang may date ako ngayon. Anya habang iwinawagayway ang phone niya. Teka, date? Gulat na tanong ni Aiza. Sino naman yan? Napangisi si Jessa. Si Mister, asawa ko. Napanganga si Venice. Baka masanay ka na sa asawa treatment and endearment mo ha? Pangaasar ni Venice at sabay natawa ang dalawa. Napairap si Jessa. Ew, this is purely revenge, okay? Saan daw kayo pupunta? Tanong ni Aiza. Magpapafit daw ng damit para sa birthday ng lolo niya. Nilapag ni Jessa ang phone sa mesa at uminom ng tubig. At mukhang hindi ako pwedeng tumanggi. Nagkatinginan ng dalawa niyang kaibigan. Teka nga, seryosong sabi ni Aiza. Sigurado ka bang pupunta ka?
Baka lalo kang mahuli ni Lander. Ngumiti si Jessa, puno ng kumpiyansa. Trust me, kaya kong i-handle to. Hindi pa niya alam kung anong klaseng laro ang pinasok niya. Napailing si Venice. Girl, para namang pang telenovela tong buhay mo. Tumawa si Jessa. Pwede panoorin mo. At bago pa sila makasagot, bumusina na sa labas ang sasakyan ni Lander. Huminga ng malalim si Jess at kinuhang bag niya. Game na to. Pagdating ni Jessie sa sasakyan, hindi na siya nagulat na makitang seryosong ekspresyon ni Lander habang nakasandal to sa manibela. Hindi ito nagsalita agad, kaya siya nang bumasag ng katahimikan. Good morning, babe. Malandi niyang bate sabay ngiti. Hindi ito nagpaapekto. Sakay. Napairap si Jessa pero sumunod naman. Habang nasa biyahe, panay ang tingin ni Lander sa kanya na parabang iniiska ng bawat kilos niya. Hindi siya nagpatinag. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagpapanggap bilang si Jessica. Pagdating nila sa butik, sinalubong sila ng staff na agad naglabas ng mga magagarang damit. Good afternoon, sir, ma'am. Bati nito. Nakapili na po ba kayo ng gustong isuot? Bago pa makasagot si Jessa, sumingit si Lander. Yung bagay sa kanya, yung elegante pero hindi masyadong revealing. Napataas ang kilay ni Jessa. Abat, siya pa talagang mamimili. Kinuha niya ang isang slick-fitted na red dress at hinawakan ito sa dibdib. I like this one. Naningkit ang mga mata ni Lander. Masyado yang sexy. Napangisi si Jessa. Bakit? Natatakot ka bang hindi mo mapigilan ang sarili mo sa akin? Hindi sumagot si Lander pero nakita niya ang bahagyang pag-clench ng panga nito. Gotcha! Naglakad siya papunta sa fitting room. Pero bago pa siya makapasok, hinawakan ni Lander ang braso niya. Jessica, mahina ngunit matigas ang boses nito. May itatanong ako. Napatingin si Jessie sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Sa kadahan-dahang itinaas ang tingin niya sa mga mata nito. Shucks, mukhang seryoso to ah. Ano yon? Tanong niya, kunwaring kalmado. Tinitigan siya ni Lander. Parang tinatansya kung magsasabi siya ng totoo. Ikaw ba talaga si Jessica? Tumigil ang mundo ni Jessa sa tanong ni Lander. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang bahagyang panlalamig ng kanyang katawan. Pero hindi siya maaaring magpakita ng kahit na anong pag-aalinlangan. Kailangan niyang lumaban. Napangiti siya. Pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa boses niya. Anong klaseng tanong yan? Hindi bumitaw si Lander sa braso niya. Mas lumalim pa ang titig nito. Parang nag-iba ka, Jessica. Hindi ba pwedeng nagbago lang ako? Sinadyang lumapit siya. Bahagyang iniangat ang baba habang hinahayaan ang mabangong samyo ng perfume niya na umabot kay Lander. Baka naman gusto mo lang akong makita bilang dati kong sarili. Pero guess what? People change, babe. Naningkit ang mga mata ni Lander. Alam niyang sinusubukan itong basahin siya. Pero hindi niya ito bibigyan ng kahit na anong clue. Kung ako man to o hindi, dapat bang may pakika pa? Patuloy ni Jessa. Iniangat ang isang dalirit marahang itinulak ang dibdib ni Lander. Unless, natatakot kang hindi mo na ako kayang kontrolin. Halos magdikit ang kanilang mukha. Ilang segundo silang nagtitigan. Walang gustong umurong. Hanggang sa tuluyang bumitaw si Lander at humakbang palayo. Umilingit at marahang napahawak sa batok. Magsukat ka na. Napangiti si Jessa. Nice try, Lander. Pero hindi mo ako mahuhuli ng ganun lang kadali. Pagpasok ni Jessa sa fitting room, napahinga siya ng malalim. Shucks, ang lapit ko na kanina. Muntik nang maglapit ang labi nila. And she felt her heart beat fast. Pero kahit naramdaman niya ang tensyon, hindi siya pwedeng matinag. Kinuha niya ang pulang dress na gusto niya't isinuot to. Nang tinignan niya ang sarili sa salamin,
Napangisi siya. Damn! Hindi lang to elegante. Nakakamatay din sa ganda. Alam niyang hindi magugustuhan ni Lander yon at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ang napili niya. Lumabas siya mula sa fitting room. Marahang naglakad pabalik sa harapan ni Lander. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niyang pagmasdan siya nito. At nakita niyang nangyari sa mukha nito. Ang bahagyang pagkaputol ng hininga. Ang panandaliang pagkawala ng focus sa mga mata. At ang hindi maipaliwanag na tikas ng katawan na parang biglang nagising. Napangiti si Jessa. Gotcha again. Ano, bagay? Tanong niya. Iniikot ang sarili para ipakita ang buong fit ng dress. Pero imbis na sumagot, tumayo si Lander at lumapit sa kanya. Nakapamulsa ito, pero ramdam niya ang tensyon sa kilos nito. Yan na ba talaga ang gusto mong isuot? Tanong nito. Malamig ang tono. Nagkibit balikat si Jessa. Bakit? Hindi ba ako maganda? Lalo pang lumalim ang titig ni Lander. Hindi lang basta maganda. Nagtagpo ang kanilang mga mata at naramdaman ni Jess ang kakaibang init na namamagitan sa kanila. Pero hindi siya uurong. Lumapit siya. Halos magdikit ang kanilang katawan. So, anong problema? Bulong niya. Hinahamon ito. Tahimik na tinitigan lang siya ni Lander. Pero sa loob-loob ni Jessa, alam niyang natatalo niya ito sa sariling laro. Pero bago pa siya makagalaw, biglang yumuko si Lander at bumulong sa tenga niya. Hindi mo alam kung anong nilalaro mo, Jessica. Sa bulong ni Lander, saglit na nag-freeze si Jessa. Para bang may unti-unting dumadaloy na lamig sa kanyang katawan. Pero hindi siya maaaring magpahalata. Kailangan niyang labanan ng kaba. Kaya't imbis na umatras, lumingon siya kay Lander. Ngumiti ng matamis at hinawakan ang dulo ng korbata nito. Oh, ano bang laro ang ibig mong sabihin? Bulong niyang pabalik. Ramdam niya ang bahagyang paghigpit ng panga ni Lander. Alam niyang hindi ito sanay na may sumasabay sa laro nito. Magsasalita pa sana si Lander nang biglang lumapit ang sales assistant. Ma'am, ang perfect at ang ganda niyo po. Perfect fit po yung dress sa inyo. Bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si Lander. Sakto lang. Malamig nitong sagot. Pero baka may mas konserbatibong style pa kayo. Lihim na napairap si Jessa. Talaga, Lander? Takot ka bang mahulog sa ganda ko? Naglakad ang sales assistant papunta sa ibang rack para kumuha ng iba pang designs. At naiwan silang dalawa sa isang tahimik pero tensyonadong atmosphere. Tinitigan siya ni Lander. Puno ng pagsusuri ang tingin. Jessica, o kung sino ka man, mahina ngunit matigas ang tono nito. Alam kong may tinatago ka. Muling nanlamig ang katawan ni Jessa. Buisit! Mas mabilis siyang gihinala kaysa sa inaasahan ko Pero imbis na sumagot ng seryoso, ngumiti siya at naglakad papalapit sa lalaki. Tinatago? Anong tinatago ko, babe? Dahan-dahan niyang sinabi. Sinadyang gawing malandi ang tono. Hindi natinag si Lander. Malalaman ko rin. Anito, malamig ang boses. At kapag nalaman ko, mananagot ka sa akin. Shucks! Ngunit bago pa siya maunahan ng kaba, mabilis niyang tinakpan ito ng isang piliyang ngiti. Hala, ang intense mo naman. Kinuha niya ang handbag niya at lumakad papunta sa fitting room. Magpapalit na ako, babe ha? Huwag mo akong masyadong pag-isipin. Baka ma-inlove ka lalo. Iniwan niya si Lander na nakatayo ron. Halatang hindi natutuwa sa sagot niya. Pero sa loob-loob ni Jessa, alam niyang nasa panganib na siya. Dahil nagsisimula ng maghinala si Lander. At isang maling galaw lang, maaari na siyang mahuli. Dumating ang araw ng birthday ng lolo ni Lander. At tulad ng inaasahan, grande ang selebrasyon. Sa loob ng isang malaking function hall. Puno ng eleganteng dekorasyon at nagkikislapang chandelier.
Nagtipon ng pamilya at malalapit na kaibigan ng pamilya Castillo. Mula sa entrance, marahang pumasok si Jessa. Suot ang pulang gown na napili niya noong fitting. Eleganteng nakalugay ang kanyang buhok at kahit pa kumakabog ang dibdib niya sa kaba, pinanatili niyang matayog ang kanyang postura. Paglingon niya, natanaw niya si Lander na nakatayo malapit sa bar. Suot ang isang itim na tuxedo. Malalim ang titig nito habang pinagmamasdan siya. Para bang iniis ka ng bawat kilos niya. Napangiti si Jess at marahang lumapit dito. So, pasado ba ako sa taste mo ngayon, babe? Pabirong tanong niya, pero may halong hamon sa tono. Hindi agad sumagot si Lander. Sa halip, dahan-dahan nitong nilagok ang hawak nitong alak, saka marahang lumapit sa kanya. Hindi kita matanto, Jessica. Anito, mababa ang boses. Parang hindi kita kilala. Tumawa ng mahina si Jessa. Again? With that? Bago pa makasagot si Lander, may biglang lumapit na isang matandang lalaki. Ang celebrant mismo. Jessica! Iha! Masiglang bati ng lolo ni Lander. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang maganda kong apo ha. Medyo nagpanik si Jessa sa loob-loob niya, pero agad siyang nag-adjust. Ngumiti siya at magalang na yumuko. Lolo, ang saya ko pong makita kayo ulit. Tinitigan siya ng matanda saka biglang natawa. Abay parang mas iba ka ngayon na iha. Ibang-iba ka sa huling pagkikita natin. Sambit nito habang tinitigan ng suot niya. Halos hindi na makahinga si Jessa. Shucks! Pati ba si Lolo naghihinala na? Napatingin siya kay Lander at nakita niyang may bahagyang ngisi ito sa labi. Para bang sinasabing, see? Hindi lang akong nakakapansin. Pero hindi siya papatalo. Kinuha niya ang kamay ng matanda at marahang hinawakan to. Lolo, siguro po, nag-mature lang ako. Anya, pinalambot ang boses niya para magmukhang inosente. Alam niyo naman po, people change. Tumawa ang matanda at tumango. Abay tama ka riyan iha. O sige, samahan niyo ko't ipapakilala kita sa ilang bisita. Bago pa makakilo si Jessa, biglang hinawakan ni Lander ang bewang niya at inilapit siya rito. Siyempre naman, Lolo. Sagot nito, pero hindi tinatanggal ang tingin kay Jessa. Gusto kong ipakilala siya ng mabuti. Ramdam ni Jessa ang mahigpit na hawak ni Lander sa kanya. Ngumiti ang matanda at sumunod sila sa likod nito. Habang ginaganap ang selebrasyon, naging abala si Jessa sa pagpapakilala sa iba't ibang bisita kasama si Lander. Nagawa niyang makisama at panatilihan ng kanyang pagpapanggap bilang si Jessica. Ngunit sa kabila ng kanyang maamong ngiti, ramdam niya ang titig ni Lander sa kanya. Parang naghihintay lang ito ng isang maling kilos. Maya-maya, biglang tumugtog ang isang mabagal na musika. Hudyat ng pagsisimula ng sayawan para sa mga panauhin. Lumapit ang lolo ni Lander at ngumiti sa kanila. Jessica, apo, sumayaw kayo ni Lander. Magandang tingnan ng mag-asawa sa dance floor. Halos maduwal si Jessa sa narinig, pero wala siyang magawa. Lahat ng matay nakatingin na sa kanila. Bago pa siya makatanggi, hinila na siya ni Lander papunta sa gitna ng dance floor. Akala ko ba ayaw mo akong makasama? Bulong niya habang marahang hinawakan ni Lander ang kanyang bewang. Ngumiti ito pero hindi yun ngiting mabait. Hindi kita bibitawan, Jessica. Hinapit siya ni Lander palapit sa katawan nito. Dahilan para magdikit ang kanilang katawan. Mula sa malapitan, ramdam niyang init ng hininga nito malapit sa kanyang tenga. Tignan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan ang laro mo. Bulong ni Lander sa isip niya. Napakagatlabi naman si Jessa. Kahit pasanay siya sa laro, hindi niya maikakaila na may kakaibang epekto sa kanya ang presensya ni Lander. Pero hindi siya maaaring matinag, kaya't gumanti siya. Marahang iniangat niya ang kamay niya at hinaplos ang batok nito. Dumikit pa siya ng bahagya hanggang sa halos magdikit na ang kanilang labi.
Ako? Hindi mo bibitawan? Bulong niya. May malanding ngiti. Sigurado ka bang hindi ikaw ang mahuhulog sa akin? Biglang humigpit ang hawak ni Lander sa kanya. At sa isang iglap, siya naman ang natagpuan niyang napasunod sa ritmo ng sayaw nito. Hindi niya alam kung bakit pero parang siyang naipit sa sarili niyang laro. Damn it, Jessica! Ngunit bago pa niya maituloy ang iniisip, biglang lumapit ang isang bisita at tumapik sa balikat ni Lander. Pare, ikaw pala. Ang tagal na natin hindi nagkita. Dahil doon, napilitan si Lander na bumitaw kay Jessa at harapin ang bisita. Samantala, mabilis namang umatras si Jessa at huminga ng malalim. Matapos nilang magsayaw, ay gumilid muna si Jessa at kumuha ng shot glass sa waiter. That was freaking near! Bulong ni Jessa. Ilang sandali pa nang may lumapit kay Jessa na babae. Maganda ito at mukhang modelo. Talagang pinaghandaan mo ang araw na ito ah. Ani ng babae. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang itsura. Napakunot noo si Jessa. Sino tong bruha na to? Pilit na ngumiti si Jessa. Pilit na nagtatago ng pag-aalinlangan. Shucks, sino ba to? May I know you? Pasensya na. Sagot niya, kunwaring kalmado. Ang dami kasing bisita, medyo nakakalito. Lalong kinabahan si Jessa. Sinubukan niyang mag-isip ng mabilis. May nabanggit ba si Jessica tungkol sa babaeng to? Kaibigan ba o kaaway? Bago pa siya makasagot, dumating bigla si Lander. Shane. Halos sabay nilang nilingon si Lander. Pero bago pa makapagsalita si Jessa, mabilis na yumakap ang babae kay Lander at walang pasabing hinalikan to sa pisngi. Napangisi si Jessa. Aba, mukhang ito yatang babae ni Lander ah. Tinitigan niya ang dalawa. Ang lalim ng tinginan ni Shane at Lander. Para bang may namamagitan sa kanila. Pero ang mas ikinagulat ni Jessa ay ang hindi pagsaway ni Lander. Hinayaan lang nitong babae. Interesting. Nakasandal si Shane sa bisig ni Lander habang nakangiti ito ng matamis. Miss na kita, baby. Sabi pa nito. Napangisi si Jess at uminom ng isang shot ng alak bago nagsalita. Baby? Ulit niya. Kunwaring nagtataka. So, sino ako rito? Tila nagseselos niyang tanong at napansin yun kaagad ni Lander. Lumingon si Shane sa kanya't ngumiti. Pero kita sa mata nito ang bahagyang kasungitan. Oh my! Hindi ka ba sinabihan ni Lander? Nagtaas ng kilay si Jessa. About what? Magsasalita na sana si Shane nang biglang hawakan ni Lander ang kamay niya at pinigilan ito. Shane, not now. Pero napansin ni Jessa ang bahagyang paglihis ng tingin ni Lander. Isang senyales na may tinatago ito. At lalo siyang naintriga. Ngumiti siya ng matamis at tumingin kay Shane. Alam mo, mukhang marami kang alam. Pero sorry sweetheart. Pinanood niya ang kamay ni Shane na nakapulupot pa rin kay Lander bago siya ngumiti ng mas malalim. Mukhang akong kasama niya ngayon eh. Hindi ikaw? Nakita niyang naningkit ang mga mata ni Shane. Pero bago pa ito makasagot, mabilis siyang lumingon kay Lander. Babe, kuhanan mo nga ako ng isa pang inumin? Utos ni Jessa. Nagtagpo ang mga mata nila ni Lander at parang binabasa siya nito. Pero sa huli, binitawan nito si Shane at kinuha ang baso sa waiter. Pagkatalikod ni Lander, lumapit si Shane kay Jessa at bumulong. You have no idea kung sinong kinakalaban mo. Tumawa si Jessa at sumagot sa parehong bulong. Oh, sweetheart, you have no idea kung anong klaseng babae ang kaharap mo ngayon. Dahil hindi lang siya bastang si Jessica. Siya na si Jessa at hindi siya marunong umatras. Habang abala si Lander sa pagkuha ng inumin, nanatili sa tabi ni Jessa si Shane. Kita sa mata nito ang bahagyang iritasyon, pero nanatili itong nakangiti. Isang formal pero
mapanuyang ngiti. So, Jessica, paninimula ni Shane. Iniikot ang hawak nitong wine glass. Kailan ka pa naging ganito? Napataas ng kilay si Jessa. Anong ibig mong sabihin? I mean, humagikhik si Shane at bahagyang lumapit. Sa pag-aakala ko, hindi ka mahilig sa ganitong klaseng mga events. Hindi ka rin mahilig sa alak. At lalong hindi ka ganito. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Manamit. Kahit nakangiti, alam ni Jess ang ibig sabihin nito. Hindi lang simpleng pag-uusisang ginagawa ni Shane. Tinutokso siya nito. Ngumiti siya ng mas matamis. People change. Anya, ginagamit ang parehong sagot na sinabi niya kanina kay Lolo. O baka naman hindi mo lang talaga ako kilala, Shane. Nagpalitan sila ng titigan. Matagal, parang nakikiramdam sila kung sino ang unang aatras. Pero bago pa lumalim ang tensyon sa pagitan nila, bumalik na si Lander. May dalang 2 baso. Isang cocktail para kay Jessa at isang bagong wine glass para kay Lander. Ito na ang inumin mo, babe. Malamig na sabi ni Lander. Iniabot kay Jessa ang baso. Napangisi si Jessa. Talagang sinakyan niya ang babe, ha? Samantala, kumuha rin si Shane ng wine glass sa waiter na dumaan. Pero hindi na nito itinuloy ang pagtatanong. Pero bago ito umalis, binigyan siya nito ng isang makahulugang tingin at bahagyang hinaplos ang braso ni Lander. Lander, huwag mong kalimutang tawagan ako, ah. Malambing na sabi nito bago lumakad palayo. Pinanood ni Jessa ang pag-alis si Shane at nang makalayo nito, saka siya lumingon kay Lander. So, gusto mo bang ipaliwanag kung sino talaga siya? Uminom si Lander bago sumagot. She's a friend. Her family is malapit sa pamilya namin. That's all. Napatawa si Jessa. Friend? That kind of friend? Hindi sumagot si Lander. Sa halip, tinitigan lang siya nito. Parang nag-aabang kung ano pa bang sasabihin niya. Pero sa halip na magpilit, ngumiti si Jess at uminom mula sa baso niya. Okay, kung ayaw mong sabihin, fine. Pero tandaan mo, Lander. Lumapit siya rito. Halos magdikit na ang kanilang mukha. Kung may tinatago ka, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Dahil ako, inabot niya ang kurbata ni Lander at marahang hinila itong palapit. Hindi ako natatakot sa'yo. At bago pa ito makasagot, binitawan niya ito at naglakad palayo. Alam niyang nakatingin pa rin si Lander sa kanya. Habang palalim na ang gabi, pakiramdam ni Jess ay umiikot ang buong paligid. Kanina lang, buo pang kanyang ulirat, matapang, mapanukso, at hindi nagpapatalo kay Lander at kay Shane. Pero ngayon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkawala ng kontrol sa sarili niyang katawan. Habang nakatayo sa entablado kung saan sila ipinakikilala ng lolo ni Lander sa mga bisita, pilit niyang pinipigilan ang hilo. Nagpalakpakan ng mga taong ngunit sa pandinig niya, parang lumalabo ang tunog ng paligid. Jessica? Bulong ni Lander malapit sa kanya. Lumingon siya rito, pero bigla siyang natigilan. Para bang hindi na malinaw ang mukha ni Lander. Parang nagkakadoble ang imahe nito. Shit, ano to? Muling bumaling siya sa audience. Ngunit sa halip na makakita ng malinaw na mga mukha, parang nagiging malabo na ang lahat. Napansin niyang nanlalamig ang kanyang buong katawan at unti-unting lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Biglang bumigat ang kanyang ulo. May naglagay ba ng kung ano sa inumin ko? Nang bumaba na sila sa entablado, hindi na niya napigilan ng panghihina. Unti-unti siyang nauupos. Parang kandilang nauubusan ng sinde. Bago pa siya tuluyang bumagsak, mabilis siyang sinalo ni Lander. Jessica! Halatang may halong pag-aalala ang boses nito. Nagkagulo na ang mga bisita. May ilan pang lumapit para tumulong. Pero sa kabila ng kaguluhan,
Isang tao ang nanatili sa kanyang paningin. Si Shane. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. May hawak na wine glass at may mapanuksong ngiti sa labi. At sa huling sandali bago tuloy ang magdilim ang paningin niya, isang bagay ang pumasok sa isipan ni Jessa. Damn it! Naisahan ako! Nagising si Jessa sa loob ng isang maluwang na silid. Malambot ang kama, malamig ang aircon, ngunit kahit ganun ang pakiramdam ay tila nag-aapoy ang kanyang katawan. Ano to? Hinaplos niya ang sarili at napansin niyang pawis na siya. Malamlam ang ilaw sa silid, pero sapat upang makita niyang wala siyang suot na sapatos at nakalaglag ang zipper ng kanyang gown. Mabilis siyang bumangon ngunit parang bumigat ang kanyang katawan. Para siyang lantang gulay, walang lakas at walang kontrol sa sarili. Nang mapansin niyang may taong nakaupo sa gilid ng kama, napalingon siya. Si Lander. Suot pa rin ito ang tuxedo, pero maluwag na ang necktie at bukas ang unang dalawang botones ng kanyang polo. May hawak itong baso ng tubig at isang puting bimpo. Pagkakita sa kanya, agad siyang nilapitan ni Lander. Jessica, anong nararamdaman mo? Napakagatlabi si Jessa. Hindi maintindihan ng sarili. Para bang may kung anong puwersang nagpapainit sa kanya. Isang sensasyong hindi niya kayang pigilan. Lander! Mahina niyang tawag. Hinawakan ni Lander ang noo niya. You're burning up. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi niya alam kung epekto ng droga o ng init ng katawan niya. Pero hindi niya napigilan ng sarili. Hinawakan niya ang bisig ni Lander. Hinila itong palapit at hinalikan niya ang labi ni Lander. Nagpumiglas si Lander at kaagad na lumayo ng bahagya. Jessica, ano bang ginagawa mo? Nanginig si Jessa. Damn it! Anong nilagay sa inumin ko? Lander! Bulong niya. Mahina ngunit puno ng pagnanasa. Pero imbis na samantalahin ang sitwasyon, hinawakan ni Lander ang magkabilang balikat niya at pilit siyang pinakalma. Jessica, hindi ka okay. Pinainom ka ng kung ano. Hindi! Gusto ko ito! Gusto kita! Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon napansin ni Jess ang pagkailang sa mukha ni Lander. Hindi niya alam kung bakit pero sa halip na sumabay sa kanya, pinisilang ni Lander ang kanyang kamay at huminga ng malalim. Hindi kita gagalawin sa ganitong kondisyon mo. Gusto niyang magreklamo. Gusto niyang sabihin na alam niya ang ginagawa niya. Pero sa kabila ng lahat, tuluyang bumigay ang katawan niya. Huling naramdaman niya ang kamay ni Lander na marahang hinaplos ang buhok niya bago siya tuluyang nawala ng ulirat. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Jessa nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang dinaanan siya ng isang truck. Nanlalambot ang katawan niya at may bahagyang sakit sa ulo. Dahan-dahan siyang lumingalinga sa paligid. Nasa loob pa rin siya ng parehong kwarto. Pero ngayon ay may liwanag ng pumapasok mula sa bintana. Hudyat na umaga na. Nang igalaw niya ang kanyang braso, sa kanya lang napansin na may nakapatong na blazer sa kanya. Pamilyar na tela, mamahalin at amoy lalaking pabango. Kay Lander. Napabalikwas siya ng bangon at napagtanto niyang nasa ilalim pa rin siya ng kumot. Pero buo ang kanyang suot na gown, maliban sa nakaluwag na zipper sa likod. Doon niya lang naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Ang pagkahilo niya, ang kakaibang init ng kanyang katawan, at ang pagkawala niya ng kontrol sa sarili. At si Lander? Mabilis siyang lumingon sa paligid at nakita niyang nakaupo ito sa isang armchair at malapit sa bintana. Suot pa rin itong damit niya kagabi, pero halatang hindi ito nakatulog ng maayos. Nakapatong ang siko nito sa hita at hawak ang isang baso ng tubig. Pagkakita sa kanya, nagtaas to ng tingin. Gising ka na. Hindi agad siya nakasagot. Parang may bumara sa lalamunan niya. Lalo na nang maalala niya kung papaano niyang hinila si Lander kagabi. Kung papaano siya halos mawala sa sarili sa init na dulot ng gamot na ipinilagay sa inumin niya. Nag-angat ng kilay si Lander. Okay ka na ba? Napalunok si Jessa.
Anong nangyari kagabi? Tumayo si Lander at lumapit sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi siya nakasagot. Hindi siya sigurado kung galit ito, nag-aalala o may gusto lang malaman mula sa kanya. Umupo si Lander sa gilid ng kama at tinitigan siya. May naglagay ng kung anong droga sa inumin mo. Pinapahanap ko pa kung sino. Napakuyom ang kamao ni Jessa. Shane, sambit niya sa isip. Mas lalong nag-init ang ulo ni Jessa. Hindi siya makapaniwala na umabot si Shane sa ganitong klaseng panloloko. At ang mas ikinagagalit niya ay ang katotohanang naloko siya. Lumingon siya kay Lander. Anong ginawa mo nang napalunok siya? Hindi niya alam kung paano tatapusin ang tanong. Napangisi si Lander, pero halatang pilit. Sa tingin mo, pinabayaan lang kita. Napayuko si Jessa. Alam niyang wala siyang kontrol sa sarili kagabi. At kung ginusto lang ni Lander na samantalahin siya, madali lang nitong nagawa. Pero hindi niya ginawa. Nagtagpo ulit ang kanilang paningin. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Jessa kung paano magre-react. Bumilis ang tibok ng puso niya na para bang hindi ito normal. Ano to? Nababaliw na ba ang puso ko? Abnormal na yata. Sambit ni Jessa sa kanyang isip. Tahimik na lumapit si Lander at marahang inayos ang blazer sa balikat niya. Maligo ka na. Kailangan mong magpahinga. Sige, salamat. Nang matapos siyang maligo't mag-asikaso ay bumaba siya at dumiretso sila sa hapagkainan. Pagkababa ni Jessa mula sa kwarto, dire-diretso siya sa hapagkainan kung saan naroroon na sila Lander at ang pamilya nito. Nakaupo sa dulo ng lamesa ang lolo ni Lander. Mukhang masayang masaya at malakas ang katawan. Tila walang kaalam-alam sa nangyari kagabi. Jessica, iha, mabuti naman at maayos ka na. Bati ng matanda, may halong pag-aalala sa boses nito. Abay, nagulat kami nang bigla ka nilang hinimatay kagabi. Pinilit ni Jessa nang umiti. Pasensya na po, lolo. Siguro po napagod lang ako. Napatingin siya kay Lander na tahimik lang na umiinom ng kape. Pero kita sa mata nito ang babala. Huwag ipapahalata ang totoong nangyari. Abay, ganun ba? Dapat kasi inaalagaan mo ang sarili mo. Pero mabuti na lang at naroroon si Lander para sa iyo. Ani ng matanda, halatang tuwang-tuwa sa kanila. Bakit nga ba siya hinimatay? Biglang sambit ng isang boses. Napalingon si Jess at muntik na niyang malaglagan tinidor niya nang makita kung sinong nagsalita. Si Shane. Nakapamewang itong nakatayo malapit sa hapagkainan. Suot ang isang eleganteng damit pang umaga. Parang wala lang nangyari kagabi. May mapanuksong ngiti sa labi nito habang nakatingin sa kanya. Oh, Jessica! Dagdag pa ni Shane. Kunwari ay nag-aalala. Hindi ka naman siguro buntis, hindi ba? Muntik nang masamin si Jessica sa sinabi nito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumagsak ang kutsara ni Lander sa plato. Tumingin si Lander kay Shane. Malamig ang ekspresyon. Shane, that's enough. Napangisi si Shane at umupo sa tabi ni Lander. Parang walang pakialam sa tensyon sa pagitan nilang tatlo. Joke lang naman, Lander. Pero seryoso, Jessica. Ano bang nangyari? Nagulat ako nung makita kang biglang nanghihina kagabi. Nagtagpo ang mga mata nila ni Jessa. At sa kabila ng ngiti ni Shane, alam niyang tinutukso siya nito. Pero hindi siya magpapatalo. Nagtaas siya ng kilay at ngumiti rin. Mas matamis pa sa ngiti ni Shane. Siguro may isang babaeng insecure. Kaya kailangan niyang gumamit ng maruming paraan para lang pabagsakin ako. Ang nakakatawa, kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya yung nasa tabi ni Lander ngayon eh. Naningkit ang mata ni Shane, pero mabilis itong nagbalik ng ngiti. Oh, so parang sinasabi mong may nag-drug sa'yo? Nagkatinginan sila ni Lander. Alam nilang pareho ang totoo, pero hindi ito ang tamang lugar para magsimula ng gulo. Kaya ngumiti lang si Jess at hinaplos ang braso ni Lander. Kunwari, sweet. Ang mahalaga, Lander took care of me.
At hindi ko ipagpapalit ang sandaling yun sa kahit na ano. Nagtangis ang bagang ni Shane pero hindi ito sumagot. Samantala, nagkaroon naman ng pagkakataong magsalita si Lolo. Mabuti naman at maayos ang lahat, Jessica, iha. Ipagpapasalamat ko na kasama ka ni Lander. Mas lalo kung nakikita na ikaw ang tamang babae para sa kanya. Halos maduwal si Shane sa sinabi ng matanda. Ngunit biglang nagsalitang muli ang matanda. But, to think of Shane saying, hindi nga kayang buntis ka, Jessica? Biglang natahimik ang buong hapagkainan. Halos marinig ni Jess ang tunog ng kutsarang nahulog sa plato ni Lander. Napatingin siya sa matanda. Hindi makapaniwala sa tanong nito. Lolo. Napakunot ang noo ni Lander. Halatang hindi rin nagustuhan ng tanong. That's impossible, Lolo. Impossible talaga. Bulong pa ni Shane. Unless she stopped using contraceptive. Narinig yun ni Jessa at medyo nag-alangan siya. Papanong nalaman ni Shane na gumagamit si Jessica ng contraceptive? Pero mukhang hindi na tinagang matanda. Kasi naman bigla na lang siyang hinimatay kagabi. Minsan ganyan ang nangyayari sa mga nagdadalang tao. Lumipat ang tingin nito kay Jessa. Puno ng pag-aabang. Ano sa tingin mo, iha? Si Shane na kanina lang ay halatang naiinis sa papuri ng matanda kay Jessa ay muling nagkaroon ng interes sa usapan. Napangisi ito, waring nag-aabang ng drama. Oo nga, Jessica, baka naman may baby na kayo ni Lander. Halos malaglag ang panga ni Jessa sa pahayag ni Shane. What the heck? Mabilis niyang inayos ang sarili at pinilit ngumiti. Lolo, hindi po ako buntis. Nagtaas ng kilay ang matanda. Sigurado ka ba, iha? Tumikhim si Lander. Lolo, please, wag mo nang kulitin si Jessica. Baka ma-pressure pa kami niyan eh. Biro ni Lander na tila tumatakas lang sa topic. Pero tila hindi pa rin tapos si Shane. Well, kung gusto niyo ng kasiguraduhan, napangisi ito. Baka gusto ni Jessica na magpa-test para lang masigurado nating lahat? Naningkit ang mata ni Jessa. Gusto niyang sagutin si Shane ng pabalang, pero alam niyang hindi ito ang tamang oras para makipagtalo. Kaya sa halip, ngumiti siya at inabot ang kamay ni Lander sa ilalim ng lamesa. Hinigpitan ng hawak na parang isang nagmamahal na asawa. Of course, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Kung gusto ni Lolo, magpapatest ako. Pero sinasabi ko lang, hindi ako buntis. Sinong buntis? Lahat sila'y napatingin sa nagsalita at doon nakatayo si Jessica, ang kambal niya. Halos nagulat ang lahat ng nasa hapagkainan. Walang gumalaw, walang nagsalita. Kahit si Lander ay tila natulala sa kinatatayuan niya. Nakatayo sa may pintuan si Jessica, ang kanyang kakambal. Maganda ito gaya ng dati, pero mukhang hindi inaasahan ng eksenang madadatnan. Si Lolo ang unang nakarecover. Jessica! Napatingin ito kay Jessa, tapos ay bumalik ang tingin kay Jessica. Tila hindi makapaniwala. Dalawa kayo! Naningkit ang mata ni Shane. Mabilis na iniska ng itsura ng kambal. Walang duda, ang babaeng kaharap nila ngayon ay hindi si Jessa, kung hindi ang tunay na Jessica. Napangisi si Shane at muling bumaling kay Jessa. Well. Kaya pala ibang-iba ka nitong mga nakaraang araw. Ramdam ni Jessa ang titig ni Lander sa kanya pero hindi niya ito nilingon. Nakafocus siya sa kapatid niya. Humakbang papasok si Jessica. Ang tingin nito'y nakatutok kay Jessa. Puno ng pagtataka at halong galit. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad nakasagot si Jessa. Kailangan niyang harapin ang kakambal niya. At ang katotohanan na hindi siya maaaring magtago sa kasinungalingan niya. Ramdam ni Jessa ang bilis ng tibok ng puso niya habang unti-unting lumalapit si Jessica. Halos lahat ng nasa hapagkainan ay tila hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Lalo na si Lander.
na ngayon ay nakatitig sa magkapatid na parang naguguluhan pa rin. Jessica, mahinang sambit ni Lander pero hindi niya alam kung sino sa kanila ang tinatawag niya. Huminto si Jessica sa harapan ni Jessa, nakapamewang at nakataas ang isang kilay. Uulitin ko. Anong ginagawa mo rito, Jessa? Napakagatlabi si Jessa. Alam niyang wala nang silbi ang pagsisinungaling, kaya't huminga siya ng malalim at hinarap ang kakambal. Nagpanggap ako bilang ikaw. Napaawang ang labi ni Jessica. Hindi makapaniwala. What? Bakit mo ginawa yun? Nagtaas ang kilay si Shane. Tila aliw na aliw sa nangyayari. Oh, wow! This just keeps getting better. Shut up, Shane. Mariing sabi ni Lander pero halata sa mukha niya ang tensyon. Lumingon si Lolo na kanina pang tahimik. So, ibig sabihin, ang kasama namin itong mga nakaraang araw si Jessa? Napayuko si Jessa. Opo, Lolo. Mabilis sa mga sumunod na reaksyon. Si Lander ay bahagyang umatras. Tila iniisa-isa sa isip ang lahat ng nangyari. Si Shane naman ay napangisi at umiling, mukhang natutuwa sa kaguluhan. Pero si Jessica, naningkit ang mata nito at bago pa makapagpaliwanag si Jessa, isang malutong na sampalan dumapo sa kanyang pisngi. Napaigik si Jessa pero hindi siya umatras. Tinanggap niya yon. Alam niyang deserve niya yon. Ang kapal ng mukha mo, Jessa! Galit na sabi ni Jessica. Nanginginig ang boses. Anong karapatan mong gamitin ang pangalan ko? Anong ginawa mo habang nagpapanggap ka bilang ako? Napapikit si Jessa. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Pero paano niya sasabihin ang totoo? Na ginawa niya ito hindi lang para sa sarili niyang paghihigante, pero para rin sa kakambal niya. Magpapaliwanag ako. Naputo lang sasabihin ni Jessa nang bigla siyang hawakan ni Lander. No need. Kung sino ka man, mas pipiliin kita kesa kung sinong babae na galing sa ibang lalaki. Sabay tingin ito kay Jessica. Nanlaki ang mata ni Jessica sa narinig mula kay Lander. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Halatang nasaktan. Pero si Lander ay hindi natinag. Mahigpit pa rin itong hawak ang braso ni Jessa na parang ayaw ng pakawalan. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Jessica. Alam kong may iba kang lalaki bago ka pa umalis. Napasinghap si Jessa. May ibang lalaki si Jessica? Hindi niya inaasahan yun. Natahimik ang buong hapagkainan. Kahit si Lolo ay mukhang hindi alam ang gagawin. Si Shane naman ay mukhang aliw na aliw sa sitwasyon. Pero nanatiling tahimik. Nag-aabang ng susunod na mangyayari. Napailing si Jessica. Bumagsak ang balikat niya. Lander! Bumukas ang sakit sa kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan. Then, explain. Malamig na sagot ni Lander. Pero bago ka pa magsimula, gusto kong malaman mo na kahit ano pang paliwanag mo, hindi na nun mababago ang desisyon ko. Binitawan nito si Jess at humarap ng buo kay Jessica. I was willing to fight for you before. Pero simula nang si Jessa ang nasa tabi ko. Saglit siyang lumingon kay Jessa. At nang sa unang pagkakataon, nakita niyang isang bagay sa mata ni Lander na hindi niya inaasahan. Tunay na damdamin. Siya ang gusto kong makasama. Napalunok si Jessa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Kung ganon, hindi totoong niloko ka ni Lander? Ikaw talagang may ibang lalaki? Tanong ni Jessa kay Jessica. Napakagat si Jessica sa ibabang labi niya at kitang-kita na guilty ito. Lahat ay napatingin kay Jessica. Halos marinig ni Jessa ang kaba sa sariling dibdib habang hinihintay ang sagot ng kakambal. Napakagat si Jessica sa labi niya. Tila nag-aalangan kung aaminin ba ang totoo. Pero huli na. Kitang-kita sa ekspresyon niya ang pagiging guilty. Jessica! May halong lungkot at panunumbat ang boses ni Lander. Binigyan kita ng chance para itama ang mali mo. But you ran away.
Kung hindi ko pa papaimbestigahan si Jessa, hindi ko pa malalaman ang lahat. Lander! Sinubukan ni Jessica na lumapit pero umiwas si Lander. Napailing si Jessa. So hindi pala totoong niloko ni Lander si Jessica. Si Jessica pa lang may ibang lalaki. At dito naglaro ang isang tanong sa isip niya. Kung ganito palang sitwasyon, dapat ba siyang makonsensya sa ginawa niyang pagpapanggap? Oo. Mahina pero klaro ang sagot ni Jessica. Hindi na nakayanan ang bigat ng sitwasyon. Nagkaroon ako ng ibang lalaki. Nag-react agad si Lolo. Jessica! Paanong nagawa mo yan? Halata ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Maging si Shane ay napataas ang kilay. Hindi alam ni Jessica kung paano ipaliliwanag ang sarili. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Natawa si Lander nang mapakla. Ganun ba? Kasi mukhang ginusto mo naman. Napaluhod si Jessica sa harapan ni Lander. Lumuluha. Lander, patawarin mo ko. Pero ang lalaki, hindi na nagdalawang isip. Tapos na tayo, Jessica. Hintayin mo na lang ang annulment papers na ipadadala ko sa'yo para pirmahan mo. Dire-diretso ang lakad niya palabas ng dining room. Habang si Jessica, nanatiling nakaluhod, umiiyak. Hawak ni Lander ang kamay ni Jessa habang mabilis siyang hinahatak palabas ng mansyon. Hindi na niya nilingon ang naiwan nilang gulo. Hindi ang nagkakagulong pamilya. Hindi si Jessica na umiiyak. At lalong hindi si Shane na halatang nag-e-enjoy sa drama. Lander, saan mo ko dadalhin? Tanong ni Jessa pero hindi ito sumagot. Pumasok sila sa sasakyan ni Lander at agad nitong pinaandar ang makina. Habang bumabiyahe, naramdaman ni Jessa ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Ilang minuto silang tahimik bago nagsalita si Lander. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam. Malamig nitong sabi. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Napakunot noo si Jessa. Alin? Sa tingin mo ba tanga ako? Napayuko si Jessa. Sorry. Napangisi si Lander pero walang halong saya. Jessa, mula pa lang nang una kitang makita, alam ko nang hindi ikaw ang babaeng minahal ko noon. Natahimik si Jessa. Mula pa lang nung una, hindi siya nito niloko. Mula pa lang nung una, alam na ni Lander ang lahat at hinayaan lang siya nito. Bakit hindi mo sinabi? Mahina niyang tanong. Huminto si Lander sa gilid ng isang tahimik na daan at pinatay ang makina. Saka siya tumingin kay Jessa sa unang pagkakataon. Puno ng emosyon ang mga mata. Dahil gusto kong makasama ka. Halos tumigil ang paghinga ni Jessa sa sinabi nito. Simula nang dumating ka, Jessa, naramdaman kong iba ka. Oo, ginamit mo ang pangalan ng kakambal mo. Pero hindi ko nakita si Jessica sa'yo. Ikaw ang nakita ko. Ikaw ang nakasama ko. At ikaw ang gusto kong makasama. Napalunok si Jessa. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. Patuloy ni Lander. Ang boses ay isang bulong. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ginusto na maging siya? Napayuko si Jessa. Ramdam ang bigat ng tanong ni Lander. Bakit ko nga ba ito ginawa? Huminga siya ng malalim bago nag-angat ng tingin. Ginawa ko ito dahil gusto kong maghigante. Hindi ko marap si Lander. Maghigante? Kanino? Sa'yo. Diretsyong sagot ni Jessa. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Dahil akala ko, ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan si Jessica. Napakunot noo si Lander, pero hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ipagpatuloy ni Jessa ang pagpapaliwanag. Nung umalis si Jessica, nakita kong bumagsak ang buhay niya. Akala ko iniwan mo siya eh. Akala ko ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Kaya nung magkaroon ako ng pagkakataon na palitan siya, ginawa ko. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi mo ako kayang kontrolin. Na hindi mo kayang gawin sa akin ang ginawa mo sa kanya.
Tumigil siya sandali. Nag-alangan kung dapat ba niyang sabihin ang susunod, pero wala nang atrasan. Pero nagkamali ako. Mahina ang boses niya, pero sa bawat salita ay puno ng katotohanan. Dahil sa huli, hindi ikaw ang nanakit sa kanya. Siya palang nanakit sa'yo. Tahimik lang si Lander pero nakita ni Jess ang bahagyang panginginig ng kamao nito. Alam kong mali ang ginawa ko pero, Lander... Tumingin siya, diretsyo sa mga mata nito. Sa kabila ng lahat, hindi ko inaakalang mahuhulog ako sa'yo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Tinitigan lang siya ni Lander. Tila iniisip ang lahat ng sinabi niya. At bigla na lang itong ngumiti. Isang tipid pero totoo at puno ng emosyon ng ngiti. Alam mo ba, Jessa? Bulong niya. Matagal ko nang hinihintay marinig yan mula sa'yo. At bago pa makapagsalita si Jessa, hinawakan siya ni Lander sa batok at hinalikan. Isang halik na puno ng damdamin na totoong pagmamahal. Minsan, ang akala mong pagkakamali ay magdadala sa'yo sa tamang tao. Ginawa ni Jess ang pagpapanggap upang saktan si Lander. Pero sa huli ay natagpuan niya ang taong talagang mamahalin niya. Sa buhay, may mga maling desisyon tayong ginagawa. Pero minsan, ito rin ang nagdadala sa atin sa tamang landas. Wakas!